inatake ako ng aso mo. Hoy! Hindi ba pitbull yan, pare? Hindi ko binalayang aso, huwag ka mong sinungaling. Sinasabi ko sa'yo, hinabol niya ako kahapon. Hoy, nagsisinungaling ka, may camera dito, bubuksan ko recording. Kung nagsisinungaling ka, anong gagawin ko? Maghintay ka. Hindi, kung nagsisinungaling ka, sabihin mo kung anong gagawin ko sa'yo. Maghintay ka. Kung nagsisinungaling ka, anong gagawin ko sa'yo? Maghintay ka. Ano hihintayin ko? Ako ngayon, Kamusta o si Typhoon? Mainit na pagbati, respeto at pagmamahal sa inyong lahat na yung bagong araw. Hoy pare, anong tao ka ba? Hindi ako makahinga dahil sa'yo. Pilyom dada! Mga kaibigan, ang ganda ng panahon na yon. Masaya ako ngayon, pakitanong ninyo kung bakit. Kahapon, nagpost ako sa Instagram. Nahuli ng camera namin ang lobo sa gubat at ipinakita ko ito sa Instagram. Nagawa ako ng hiwalay na video tungkol kay Ori. Pumunta rin kami ngayon, 27 ang mga kuha namin larawan. Talagang nakakabigla, magugulat kayo sa mga nakita namin. Kung gusto ninyong gumawa ako ng espesyal na video tungkol doon, isulat niyo sa mga komento. Ngayon, tingnan natin kung ano ang paksa natin ngayon. Ngayon, malalaki na mga anak ni Hades Baba. Ayos ba? Ngayon, sabi ko ilalabas ko sila. Karaniwan, lagi namin nilalagay sila sa tabi ng mga manok. Ngayon, sabi ko, tara, dalhin naman natin sila sa labas. Ipakilala natin ang mga anak natin sa iba para makita ang reaksyon at gawain nila. Kailangan din silang i-socialize at gawing magkasundo. Dahil sa bagong proseso, gusto ko na rin silang laging pakawalan sa harden. Dapat tayo magpakita ng autoridad at sanayan sila makisama sa iba para paglaki. Hindi sila maging agresibo o palaaway. Kasi kung lagi natin silang inihiwalay, ano mangyari? Maninibago sila na magiging isang grupo sila. Tulad ng grupo na manayamyam natin, sina Toson, Apollo at Maras na nagkakaisa laban sa iba. Ayoko mangyari yon. Kaya kailangan natin agapan agad yon. Ngayon, ilalabas ko ng mga anak. Ang pakiusap ko lang, sana wag niyo akong saktan bago mangyari yon. Kung nagustuhan niyo ang video, paki-like, subscribe at mag-comment. Salamat mga kaibigan. Malapit na rin manggarak si Ginang Natasha. Sa palagay ko, ilang araw na lang at manganganak na siya para alam niyo lang. Talagang lumalaki na ang tiyan niya. Nanggihina na siya mga kaibigan. Gusto ko rin marinig ang hula niyo sa video na ito. Tingnan mo, ang tiyan niya ay ganito na, parang tambol na ang laki, tol. Noong nakaraan pa ang anak niya, parang ganito rin ang tiyan niya, di ba? Kung tama ang pagkakaalala ko, sa tingin nyo, ilan kaya ang magiging anak niya? Sino kaya ang hula ang tama? Malalaman natin parang nanganak siya. Huwag mo pagurin ng sarili mo, Natasha. Huwag ka masyadong tumalo, anak. Sandali lang, sandali lang. Ngayon, may makakasakit pa ba sa anak natin? Itinali ko ng siraulong si Ares. Pinababaliw niya ako mga kaibigan, lagi na hinahabol si Faisal. Sabi ko, anak, manatili ka mo lang nakatali, masyado ka ng spoiled. Di nalabos ya, dogo. Sige nang Marla, ay mabuti. Sana yung mga anak. Hindi siya pupunta kina Medusa at Sky na nasa kabila. Subukan natin panatilihin ang mga bata dito. Tingnan natin kung may aso sa labas na magre-react sa kanila. May intriga ako. Sige, ilalabas ko muna ang isang tuta. Halika na mga leon ko, magsama-sama kayo. Halika. Halika, 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 halika. Agad lumapit si prinsesa sa kanila. Pinalabas ko rin si Pusa at tatay. Sabi ko, hayaan mo siyang maglakad-lakad. Tunay na leon yan. Pero hindi naman gagawa ng masama si Marla, di ba? Sandal lang. Kasi si Marla hindi siya masyadong pala kaibigan sa mga anak. Sana wala siyang gawin. Tingnan mo, nakalimutan ko si Marla. Sino ka kan Domingo? Halika Destan. Nasa nga gwapo kong anak. Oo, kunan mo nga si Tatay Destan. Grabe, ang astig ng leon ko. Ilalagyan ko ng vitamin sa mga anak natin, kaya maganda ang development nila. Ang ganda ng timbang nila, ayos na ayos. Yung katawan nila, yung itsura nila, grabe ang ganda. Sana protektahan sila ng Diyos sa anumang masama. Huwag kalimutan sabihin Masya Allah para sa mga bata. Teka, shh, hindi Marla. Marla, hindi. Destan, halika. Huwag mong guluhin si Marla. Destan! Marla, hindi, okay lang. Anap, hindi anap. Sigil. Ayan, tinan mo, dilidilaan na nila iba. Mga kuting pa kasi yan, kaya normal lang na ganito ang ginagawa nila, kuya. Ngayon, tara, unti-unti natin pakikilala sila sa iba para magsimulang makihalubilo. Ang problema, matanda na si Marla, 9 na taon na siya. Kadalasan, hindi magkasundo ang matatanda at batang aso. Ihalin tulad mo sa tao, ang 67 o 70 taong gulang ay mas seryoso at kalmado, samantalang ang bata ay mahilig maglaro at masigla. Dahil sa edad niya, hindi na kayang magsabay ni Marla sa mga bata, kaya mas seryoso na siya ngayon. Kaya halimbawa si Tony. Si Tony ay bata pa rin, tingnan mo. Nakikita mo ba? Nakikipaglaro si Tony sa kanila. Dahil bata pa rin si Tony. Halika nga rito mga leon ko, halika. Oo, nagsimula na kayo mag-away agad ha. Nasaan ang mga leon ko? Nasaan ang mga leon ko? Ang gaganda nila. Ang galing ng mga anak ko at mga leon ko, tingnan mo paano sila makipaglaro kay Tony. Tony, nagustuhan mo ba ang tuta? Si Destan ba yan?
Pare-pareho kasi itsura nila. Destan. Tingnan mo, sobrang nagustuhan sila ni Tony. Kailangan na nating sanayin ang mga ito, kuya, kahit paunti-unti pa lang ngayon. Pusat! Parang atake si Pusat sa galaw niya. Ang lit ng mga anak sa tabi ni Pusat. Pusat, tatay ka na. Nasaan ka? Gwapo kong anak. Si Pusat, grabe, mabait na aso, wala siyang imik, nakita mo ba? Halika na. Halika. Siyempre kapag nilalapit ang tuto sa malalaking aso, dapat maingat at kontrolado. Kahit maliit ang maling kilos nila, pwedeng kakatin sila ng malalaking aso. Kaya inayos ko ang mga asong nasa labas. Tingnan mo sina Pusat at Apollo. Nakikita mo ba si Pusat? Dumarating na rin si Dede. Manyak si Dede. Mga bata, huwag kayong sumingit. Humarap si Dede kay Apollo. Ayaw talaga ni Dede kay Apollo ngayon. Kahapon, gumawa rin ako ng survey sa Instagram. Tinanong ko kung sino sa tingin ninyo ang mas malakas. Si Apollo ba o si Dede? Halos 70% ng mga tao ay nagsasabi si Apollo. Tinanong ko rin sa video, sa tingin ninyo, sino ang mas malakas? Si Apollo ba o si Dede, mga kaibigan? Pag may kasama si Dede, bigla siya nagiging matapang. Tingnan mo rin katawan ni Pusat, grabe. Grabe, ang swerte at gwapo talaga ng batang yan. Kung napakarap lang sana ang mga tenga niya, mas iba pa sana ang itsura niya, kuya. Mas mapapansin sana siya noon. Nasaan ang mga baby ko? Halika rito. Halika. Nasaan Zaidot? Tinawag niya siyang Diablo, mga kaibigan, pero gusto ko ng bago. Ayoko ng ulit-ulit, kaya Haidot ang pipiliin ko. At saka na yon, kung makakuha si Alex ng magandang rat, kung makakakuha tayo ng original na tuta ng Rottweiler. Alam nyo, si Alex ay galing sa lahi ni Diablo. Sinasabi ko, pangalanan natin ng Diablo, ang tuta naman gagaling sa kanya. Gets mo? Hayaan na lang natin na Haidot ang pangalan ng batang ito. Bagay sa kanya ang Haidot kasi mukha talaga siyang Haidot, gets? Haidot ko! By the way, baka mukhang mas malaki si Haidot kaysa kay Destan sa inyo. Pero malaki ang buto ni Destan, mas mabigat si Destan kaysa sa kanya mga kaibigan. Para lang alam ninyo. Nasaan na ang mga leon ko? Sanay na ba kayo sa kanila? Tony, nagustuhan mo ba siya, Tony? Tingnan mo, para sa tunay na cannibal. Alam mo, sa inaharap, may mga nagtatanong sa akin sa Instagram kung magiging parang Toson gang ba sila. Oo, magiging ganun sila, kuya. Sa tingin ko, baka hindi rin sila ganun. Alam mo kung bakit? Mas dominante kasi ang mga ito kaysa sa Toson, tama? Nakikita ko na yun pa lang, nararamdaman ko na pwedeng magka-competition sila sa isa't isa at baka mag-away pa sila kapag lumaki na sila. Maaari maranasan din natin yon, kaya pwedeng hindi rin mangyari. Tsamba-tsamba lang talaga yan. Ares, ang lakas mo sumigaw, Ares. Halika na rito. Kayo talaga, alisin muna natin ito, mga kaibigan. Ayos ba? Dalhin natin dun sa may mga manok. Halika. Halika! Aking matapang na anak, halika! Hindi ko na may lalaki sa trailer, sinubukan ko kahapon. Tumatalo na sila diretso mula sa trailer na yon kasi malalaki na sila. Hindi ko na sila mapigilan sa trailer na yon. Halika! Full stick! Dumating na ang mga kaaway ni Fistic, sawan-sawa na sa kanila at nairita kapag nandun siya. Zayna, gusto mo bang palayain din kita? Hindi ka namin pwedeng pakawalan ngayon kasi may mga anak pa, baka umatake ka. Asil. Alam nyo rin na pinalihanan namin si Asil. Tingnan natin kung kakapit ang pagbubuntis o hindi. Sobrang interesado ako. Sana kumapit niya. Siguro mga 25 araw na ang lumipas, mga kaibigan. Hindi pa niya lubos ipinapakita ang sarili. Mga 15 araw pa malalaman natin, sana na nabuhay sila. Interesado ako kina Hector at sa mga anak niya. Sandali, lalabas ko ba si Bella? Matagal-tagal na rin hindi nakakasama si Bella at ang mga anak niya, ha? Bella. Ama, kailangan natin ng tali para kunin si Bella. Sandali, kukunin ko muna. Bella, iniiwalay kita dahil kumunti ng gatas mo at tapos ka na magpasuso sa mga anak mo. Sa totoo lang, sa isang banda, hindi rin maganda na iniiwalay natin siya. Kasi halimbawa, ang mga anak ni Jiche ay palagi kasama si Jiche. Kaya hindi nila naputol ang ugnayan nila sa kanilang ina. Ayos ba? Kapag pinaghiwalay si Bella, baka maputol ang ugnayan nila. Tingnan ko kung anong gagawin niya sa mga anak. Interesado ako malaman. Tingnan mo, baka isang linggo na silang hindi nakakasama. Si Bea ay abala na naman sa paghahanap ng tali. Hindi niya pinapansin ang anak niya. Sandaling ka. Makikilala kaya ng mga anak ang kanilang ina. Nakikita mo ba si Bella? Tinaas niya ang paa niya at umiihi siya. Mashallah, sa dalaga ko. Teka, sundan natin siya. Tingnan mo, si Destan agad yan, nakilala ang nanay niya. Nakikita mo ba? Tingnan mo, alam din niya na siya isang bata. Tingnan mo. Gusto niyang linisin sila. Kung may paraan lang,
hindi dapat paghiwalayin ng mga batang ito sa ina nila. Tulad ng sabi ko, balang araw, gaya ng pag-aalaga ni Getty sa ibang tuta, dapat din natin alagaan si Bella, hindi ba? Kung hindi, makakalimutan nila. Kasi sa mga aso, normal lang na ugnayan ng pagiging ina at ama. Wala namang pagiging ama talaga, pero ang pagiging ina, tumatagal lang ng 3 o 4 na buwan. Pagkatapos doon, nawawala ng instinct na pagiging ina. Pero kay Gitse, hindi ganun. Tingnan mo, nagsisimula na namang magmatigas naman na to. Dede, magpakabait kayo, Dede. Magkakalaro lang kayo sa isang bakuran, anak. Huwag kayong mag-away. Halika rito. O tingnan mo, hindi na nila sinusubukan dumedi kay nanay. Kita mo? Wala nang instinct nila sa pagsuso. Lumaki ng mga anak. Kahit saan mo tingnan, siguro mga 67 araw na ang mga anak natin. Si nanay, sinusubukan pa rin linisin sila. Si Bella, nililinis pa rin ang mga anak niya ngayon. Pero wala na talagang instinct ang mga anak na dumede. Kita mo kung gaano nila na-miss ang nanay nila. Sa totoo lang, ilalagay ko lang sila sa mga kulungan. Di ba? At least, magsama-sama sila ng nanay nila. Mas maganda kung gano'n ang gagawin natin. Umaatake si Bella pang kumakain. Sandali, kunin ko muna si Bella pabalik sa loob, kuya. Ililipat ko na ang mga anak sa tabi ng mga manok. Bea, hindi mo na kita pakakawalan kasi nakikipag-away ka. Tabi ka muna, Bea. Bella, tabi ka muna, kanda. Teka lang mga bata, teka. Hintayin mo, bayan. Hindi muna natin pakakawalan si Bella, nakikipag-away siya mga kaibigan. Nakipag-away siya sa iba, kaya ako na lang ang magpapasyal sa kanya. Ngayon, halika tipunin natin ang mga tuta doon sa may mga kambing. Halika, Destan, halika. Halika, halika. Halika, aking matabang. Fastak, gusto mo rin bang sumama? Shh, sandali lang, huwag ninyong hawakan. Halika. Halika anak, ang galing mo. Pwede ko ba kayong sabihan ng isang bagay? Halika lang, tingnan natin. Okay, Destan tatay, halika. Ang mga anak natin, grabe, napakadaling sanayin. Agad nila tayo naiintindihan. Tingnan mo kung gaano sila katalino, nakikita mo ba? Naipagsanay ko na sa kanilang utos na halika. Naipagsanay ko na rin ang utos na, Bas. Talagang madaling sanayin ang mga ito. Magsisimula na rin ang sanayin ng mga ito, para alam mo lang, dumating na rin ang oras. Ayan, dumating na rin si Dede. Huwag asiye, huwag kang pumasok. Maghintay ka lang dyan, anak. Tingnan mo, ang ganda, hindi niya inaanong ibang mga aso, nakita mo ba? Kung masasanay natin siya ngayon, hindi tayo magkakaproblema bukas o sa mga susunod na araw. Dede! Si Dede, nagalit sa kanila, tingnan mo. Huwag kang magsalita ng kahit ano kay Destan. Nasaan na nispunggan ng mga to? Tingnan mo, nakikita mo bang pa to? Kailangan natin putulin ang mga pakpak nito. Ilang beses ko na itong iniligtas sa labas. Nasaan ang esponga ng mga to? Halika lang, halika. Dede, hindi ikaw, Dede. Sige. Halimbawa, kayon, ginagaya ng tuta ang mga kilos ng malaking aso na nasa tabi niya. Naintindihan mo ba? Ginagaya nila ginagawa niya. Dede, magpakatalino ka. Halika, kunin mo anak, apak. Sige lang ka. Sige na nga, Destan. Sige na, anak. Sige na, anak. Sige na, anak. Ang galing na anak ko, matapang, mabuhay ka. Nakikita mo ba si Destan na yun, balang? Ang galing na anak ko, sige apak. Ang galing mo talaga, matapang kong anak. Ang galing mo talaga. Sige apak kaidot, sige anak. Ang galing na anak ko, tuloy lang. Halika, tuloy lang. Apak anak. Sige. Ang galing ni Haidop. Ang galing mo talaga. Pakinggan mo. Naririnig mo ba kung paano siya ginaganahan? Destan, sige na anak. Ang galing na anak ko. Tuloy, Glove, sige. Sige na, tapang mo. Sinasabi ko nga sa'yo, kuya, para talaga sa inyong mga to. Sa inaharap, magiging matitibay silang mga aso. Grabe rin kasi ugali ng nanay nila, kaya niyang paatrasin ang mga lalaki. Dede! Huwag mong pagsilosa ng mga tuta, magpakabait ka. Gusto rin maglaro si Dede at alam na ang ugali ng mga tatay nila. Magiging napakatitigas silang aso, kaya kailangan na silang turuan na yun pa lang. Dede, halika dito, Dede, labas! Dede, labas, halika. Sabi ko, huwag kang pasaway. Lumabas ka na. Shh, sandali lang. Dede, lumabas ka. Maghintay ka. Kailangan pigilan na natin sila na yan bago pa lumala. Hindi natin makokontrol to, kuya. Halika. Halika, Pasya, halika. Ngayon, halika mga kaibigan, hayaan muna nating manatili dito mga anak natin, ba? Labas muna tayo. Palalapasin ko muna si Hector na tatay. Alam mo, palalapasin din natin si Hector. Lolo, halika. Nasa labas sila, sana hindi mag-away. Hector, kasi ilang araw ko na siya hindi nalalapitan. Dalhin natin siya sa hardin para mag-ersisyo. Hector, tatay, handa ka na ba, anak?
Wapo kong anak. Magkakasa kaya sa kanyang helmet? Ha? Sana wala mo yung problema. Pusat! Huwag na huwag kayo makialam kay Hector. Narinig mo pa siya? Ha? Sandali lang mga kaibigan. Kailangan natin dalhin siyang ligtas. Lalo na't si Hector na ang tatay niya na yon. Nakalok na. Sumisid siya. Si Apollo parang baliw din eh. Sana'y walang maging pagtatalo. Huwag nyo rin sana akong bigwen. Suportahan nyo naman ako. Mag-like kayo sa mga video mga kaibigan. Kung pala rin, may paparating ako magandang video mula sa gubat. Abangan nyo. Ngayon, may lalaki ba dito? Nandiyan si Dede at Kaplan. Naway maging mabiyaya ang laban natin. Teka. Sige. Dumating na ang anak ng Italia. Halika. Hintayin mo pa siya. Hintayin mo pa siya. Halika, Hector, tatay. Italian kabayo. Halaga. Hindi! Pusat! Hindi! Lumabas kayo! Shh! Tumigil ka! Shh! Tumigil kayo! Hindi! Uy, pusat! Sige na, tumigil ka! Hindi! Huwag kayong lumapit dito! Shh! Hindi, anak. Paano tayo lalabas dito, men? Ha? Dati nag-aaway sina Pusat, Dede at Apollo. Pero ngayon, nagkaisa na silang lahat. Sa totoo, pag nilabas si Hector kahit kaunti, makakaproblema tayo. Nagpaligsahan pa sila at nagsalipuwersa para abangan si Hector. Grabe, nabasa tuloy ng buo ang sapatos ko dahil sa kanila. Ay naku, Pusat! Hindi pa talaga tumatakbong walang hiya, nakita mo ba? Hindi natin may lalabas si Hector na yun, kuya. Kapag inilabas natin si Hector, magkakagulo. Sandali lang. Sala, hindi ko na lang pinalaya si Pusat. Hindi ko naisip yun. Teka. Hector, anak, kukunin na ulit kita. Palalabasin na lang kita mamayang hapon. Hindi natin siya may lalabas na yun. Pumasok ka na, anak. Tingnan mo, ayaw niya pumasok ngayon. Pasok ka na, Hector. Kailangan ko isama si Pusat sa delivery room na yon. Ha? Tingnan mo, ayan si Lolo, umuungol kay Apollo. Lolo, magpakabait ka. Huwag kayong mag-away. Mapalabay kayo, ha? Kunin ko na lang kaya si Alex. O kaya, kunin ko na lang si Reyna. Hindi rin natin nakikita si Reyna nito mga nakaraang araw. Tingnan mo. Kukunin ko na yun si Alex. May alaki sa labas, sasabay siya roon. Alex! Kalma lang! Huwag na natin zoomin ang panganib na yan. Si Reyna, kahit pa paano, mas madali nang pakisamahan. Nakikita mo ba? Sa totoo lang, magaling natin napigil siya. Sumpa ko, kung hindi lang tayo naging mabilis doon, mag-aaway na sana sila, tol. Reyna! Padalain ko na rin ba si Esko? Sige anak, kalma lang. Reyna, halika. Halika anak, halika ganda. Si Reyna kadalasan ay maayos at hindi nakikipag-away. Pero minsan sumusuwag siya. Halika, palayan din natin si Esko. Esko! Masalap sila pakawalan sa Arden pero hindi gumagawa kina Hector, Mector at Alex. Nagkakaproblema ako kapag pinapalaya ko si Reyna at Mayna. Teka, huwag kayong mag-away. Teka, anak, wag. Huwag kang tumalon. Tingnan mo, tinaas ni Apollo ang buntot niya. Tinaas ni Pusat ang buntot niya, tinaas ni Dede ang buntot niya, lahat sila nakataas ang buntot. Lagi nakataas ang buntot ng aso, nakita mo? Tingnan mo, parang baril silang lahat. Yung kay Tony medyo nakababa. Kapag nakataas ang buntot, ibig sabihin ay naka-duty siya. Lagi makataas buntot ng aso. Lahat ng ating mga artista, tingnan mo. Pinanood nila ito mula sa malayo. Teka lang, Dada. Pilyong Dede. Halika nga rito. Sasama ka rin ba, Tyson Baba? Sa palagay mo ba, Ulan, alabanan mo rin si Alex Reyna sa labas? Ha? Sana hindi sila mag-away. May buto kasi dito ngayon. Teka anak, wag. Si Alaki sa lumabantay ngayon sa mga manok. Nakikita mo ba, kuya? Bakit kaya natumbal mga ngayon, Ala? Ang tapang ng anak kong babae. Grabe si Ala. Sa video sa gubat, gusto ko na siyang isama. Siya ang pinaka nakakilala sa mga lugar natin dito, pati na sa mga gubat. Ang galing niya magtrabaho sa gubat, pre. Tingnan mo siya. Paano siya napakitang gilas kay Reyna? Halika, anak. Halika, ganda? Na yon, parakawalan ko si Reyna. Sana hindi siya bumunta kay Ala. Pakawalan natin siya doon sa kabilang bukid. Sandal lang.
Dapat ba sinama ko si Sky? Kaso nga lang istorbo si Ala. Reyna, tumakbo ka! Tumakbo ka, anak. Ang galing ng maganda kong anak. Nasaan na nga bang maganda kong anak na babae? Parating na ang tunay na anak ng Amerika, ilalabas ko sana si Hector. Walang hiya ka, pusat. Grabe, pusat. Ilagay talaga tayo sa alanganin, kuya. Reyna, halika. Halika, Reyna, halika. Matapang kong anak na babae, halika. Dito dapat natin panurin si Hector. Kuya, mahirap pigilan si Hector. Masyado siyang dominant, kaya nagkakaproblema kami. Kung hindi namin inalagaan ang sarili, nag-away na sana sila, sumpa ko. Magkakaroon sana tayo ng malaking problema. Reyna, halika. Halika, kanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mga aso mo ba yan? Oo, akin yan. Bakit di mo sila inaalagaan? Hinabol nila ako dati. Ito ba kumabol sa'yo? Oo. Ito? Oo. Bakit ka nagsisinungaling? Sinasabi mo bang sinungaling ako? Halika nga dito, halika. Sandali. Itali ko lang to, sandali. Ikaw ang lumapit, ikaw ang lumapit. Sandali lang, maghintay ka. Inabol daw ito ni Reyna. Teka, tingnan ko muna. Parating ako. Ha? Tiwala ka ba sa aso mo? Paano tiwala ka ba sa aso mo? Tiwala ka ba sa aso mo dito? Hindi ba ikaw ang nagsabing kunin ng aso? Sinasabi ko sa'yo, hinatika ko ng aso mo. Walang kailan ba umatake ang asong to? Kahapon, umatake. Ito. Oo. Bakit ka nagsisinungaling? Paano ako nagsisinungaling? Ulan, hindi ko nga pinalalabas ang asong to. Hindi ka ba nahihiya? Ulan, saan ko siya dadalhin? Palalayan ko ba siya? Paano ko siya palalayain? Palalayan ko ba siya? Yung bang gusto mo? Iwan mo na lang ang aso, pumunta ka na dito. Iwan ko ba ang aso? Oo. Ano ba ang problema mo? Tinutukoy kita, ang aso mo ang umatake sa akin. Ulan, dito ka. Mag-usap tayo ng maayos. Sinasabi ko sa'yo, ang aso mo ang umatake sa akin. Ulan, Hindi ba ito pitbull, kapatid? hindi ko pinakakawalan ng asong ito. Huwag magsinungaling. Sinasabi ko sa'yo, hinabol niya ako kahapon. Kailan ka na hinabol? Kahapon? Nag-araw ba? Sa mga oras na ito. Bakit ka nagsisinungaling? Paano naman ako nagsisinungaling? May problema ka ba? May problema ako. Naghahanap ka ba ng gulo? Solve yun ang mga problema ko. Naghahanap ka ba ng gulo? Hinahanap ako, may problema ako. Anong gusto mo? Gusto mong bubugin kita? Gusto niyo lang bubagay, bubugin mo na. Bugbog ng asor na talaga? Pare, magtrabaho ka na lang at huwag mga inis. Huwag magsalita ng walang kwenta. Ang aso manatili dyan. Nilalapitan niya ako. Kung may gagawin ako, di ko kailangan ng aso. Nilalapitan ako ng aso. Ulan, hinawakan ko ang aso para hindi ka matakot. Bobo ka ba? Hinahawakan ko ang aso, hindi mo ba nakikita? Alagaan mo ang hayop mo. Aba, mukhang mangasal ka. Halika nga, kung naghahanap ka ng gulo. Halika nga, kung naghahanap ka ng gulo. Maghintay ka muna dyan. Ikaw, mo lang. Maghintay ka muna dyan, tingnan ko lang. Iwan mo muna ang aso, pumunta ka rito. Sige, maghintay ka muna dyan. Iwan mo muna ang aso, pumunta ka rito. Sige, maghintay ka muna. Tingnan natin kung ano gagawin mo. Curious ako. Sandali lang ikaw. Naghahanap talaga ng gulo to eh. Lumampas ka na, anak. Daan ka na, gal. Andito na ako. Ano ba ang problema mo? Ha? Inatake ako ng aso mo. Ulan, bakit ka nagsisinungaling? Bakit ako magsisinungaling? Ulan, di ko pinapalabas yung aso. Paano ko nagsisinungaling? Bakit ka nagsisinungaling? Ako ba, isang ganap na lalaki? Hindi sisinungaling ngayon. Ulan, nagsisinungaling ka. Tingnan mo, may camera dito. Bubuksan ko ang recording ngayon para sa'yo. Kung nagsisinungaling ka, anong gagawin ko sa'yo? Sandali. Kung nagsisinungaling ka, anong gagawin ko sa'yo? Yun ang sabihin mo. Sandali. Kung nagsisinungaling siya, anong gagawin ko sa'yo? Sandali. Ano ang hinihintay? Ako ngayon, Ulan, sandal lang. Ulan! Kunin dito, sumakay ka sa kotse. Kunin mo, yan ang mikropono. Kuninin mo, tapos panoorin mo kung anong gagawin ko. Nasa kotse ba yung baril? Ha? Ngayon alam ko nang gagawin ko. Saan sa tumakbo? Mukhang tumakbo nga siya, tinan mo. Sino ba to, ha? Kailan natin pinalay ang aso kahapon, anak? Dito siya dadaan, hintayin mo. Mga kaibigan, nagsisinungaling to, naiintindihan mo? Hinahanap siya, may problema siya, may dinadala sa kalalahanin. May dahilan siya, mapapahamak ang lalaki. Kahapon, hindi ko pinalayang aso, yan may camera dito.
Sabi ko, panoorin ko yung video, tapos bigla siyang tumakbo. Wala, kumakasti ka, panindigan mo. Naintindihan mo ba? May hawak sa parang bracelet, tingnan ko nga. Baka may numero o iba pa dyan. Saan nagasbat? Saan to lumipad? Tingnan natin. Tingnan mo yung tao, grabe, mapapahamak sa. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, Hirap na hirap akong pigilan ng sarili ko na huwag gumawa ng kahit ano. Ganito talagang gulo ang lumalapit sa atin, tol. Sumpa man, gulo talaga ang lapit sa atin. Habang iniiwasan natin, lalo tayong nadadawit. Dito na lang muna ako maghihintay. siguradong lalabas siya sa harap ko at nakuha natin ang plaka niya mula sa camera na nakarecord. Malalaman natin kung ano talaga nangyayari. Titingnan natin kung anong problema niya. Kung mahanap natin siya. Pagkatapos noon, ibibigay ko sa kanya ang nararapat para sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Magpapahinga muna ako sandali, ipapasok ko lang ang aso. Nailagay na namin si Reyna sa kotse. Diyos ko, sana magdasal siya, mabagal ang kotse. Kung medyo mabilis na ang kotse, alam ko na kung anong gagawin ko sa kanya. Mga kaibigan, mga 45 minuto na ako naghihintay. Wala naman dumarating o umalis. Sobrang nainis ako sa sitwasyon na to. Diyos ko, kung sakaling magbilim ang paningin natin doon at may magawa tayong mali, sigurado ang daming gulo ang mangyayari. Hindi ko talaga maintindihan kung ano bang galit o problema ng mga taong to. Saan kaya nila kinukuha ang tapang at kumpiyansa nila? Talagang, Diyos ko, hindi ko talaga maintindihan. Wala, talagang ganito nangyari ha. Hindi ko pinalabas sila yung kahapon, hindi ko siya dinala doon. Para maglakad-lakad. Ibig sabihin, sinadya talaga to, gets mo? Ginawa to dahil sa galit. Kung gagawin mo rin, tumayo ka ng maayos at gawin ang gusto mo. Gets? Sinira niya talaga ang buong saya to. Ano mangyayari dyan ha? Shh! Prinsesa! Huwag kayong mag-away, anak. Sinilan niyan sa aya ko. Ngayon, maghihintay na lang ako kung may darating. Pag nahanap po siya, gagawa ko ng video bilang aral sa lahat. Sige na. Sige, ingatan niyo ang sarili niyo. Hindi ko rin ginusto na ganito ang mangyari ngayong araw. Pero ganun talaga, tao lang tayo, hindi natin alam kung saan manggagaling ang problema, mga kaibigan. Sige, mahal ko kayo. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingat kayo palagi. Paalam. Ingat kayo, mga kaibigan ko.